So what's up mga ka-gym, magandang araw sa inyong lahat dyan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Makikita nyo sa ating harapan mga ka-G, ito yung in-order natin at kakadating lang. So i-discuss natin ito mga ka-G kung ano bang purpose nito. Ito ay pressure washer mga ka-G. Bumili ako nito mga ka-G kasi may mga time na pagod na ako galing sa trabaho, pagod na akong pumunta ng car wash. So anytime pwede natin gamitin ito. Dito sa bahay na lang, kukuha na lang tayo ng tubig, bibili lang tayo ng sabon, tapos pwede na natin magagamit. Almost 2 weeks ko ding hinintay ito mga ka-G na dumating kasi galing pa itong ibang bansa. Baka magtataka kayo mga ka-G kung bakit na-open ko na to. Hindi na unboxing ito mga ka-G. Demo na lang ito. Actual demo talaga mga ka-G kasi gagamitin natin ito mamaya dun sa unit natin or sa motor natin. So itong motor natin ang lilinisan natin mga ka-G. Makita nyo naman mga ka-G, medyo may mga putik na siya. Hindi naman siya gaanong madumi kasi nalinisan ko ito nung nakarang araw mga ka-G. Kaso biglang umulan. So without further ado mga ka-G, kuha na tayo ng 2 balde. Itong 2 balde mga ka-G, sapat na ito para malinis natin yung motor natin mga ka-G. Ganito katipid mga ka-G pag ang gamit nating panghugas ng ating mga motor ay pressure washer. Makakatipid ka na sa tubig mga ka-G at makakatipid ka pa sa oras. So 2 balde lang mga ka-G, goods na. So ito yung mga kailangan natin mga ka-G para malinis natin yung motor natin, o ito yung mga accessories ng binili nating pressure washer. So itong nozzle mga ka-G or extended rod, may female thread ito mga ka-G. Itong female thread, itatapat natin ito sa male thread ng spray gun natin mga ka-G. So ilalak lang natin mga ka-G, siguraduhin natin mahigpit mga ka-G para hindi siya nagmo-move pag ginagamit na natin. Ang kagandahan din nito mga ka-G is may takip siya para hindi madaling kalawangin yun. At itong water bottle mga ka-G or soap bottle, sa dulo nito mga ka-G, dapat makakonekta ito sa extension rod natin mga ka-G. Sa extension rod natin mga ka-G, may spring yan. Dapat i-move lang natin yan or i-move natin pababa para mapasok natin itong sa may water bottle natin or sa may soap bottle. So ganyan, gayahin nyo lang mga ka-G yung ginawa natin. Ganyan lang ka-easy mga ka-G, di ba? Connect na agad yan. Lastly mga ka-G, ito yung pinaka-importante, ito talaga yung hihigop ng tubig or higop ng tubig para may mabuga yung water gun natin. So ilalagay natin yan sa balde na may tubig. At itong terminal na isasaksak natin yan mga ka-G sa ilalim o sa baba ng water gun natin mga ka-G. Dito mga ka-G, dito banda. Same din yan nung extension rod mga ka-G. I-move lang natin pababa para maipasok natin. Siguraduhin nating malak siya mga ka-G para talagang mahigpit talaga paggamit. Ganito na ang forma niya mga ka-G. Tinanggal ko lang yung water bottle mga ka-G kasi doon sa balde ko lang ilalagay yung sabon mamaya. So ito ang buga niya mga ka-G pag hindi natin nilagyan ng water sprinkler. Pangit naman mga ka-G kung ito yung gagamitin natin. So itong dalawa yung tinutukoy ko mga ka-G. Magkaiba ang butas nitong dalawa mga ka-G. Pansinin nyo. Yung isa bilog, yung isa is may hiwa siya mga ka-G. O makikita nyo mga ka-G. Medyo blurry lang pero makita nyo siguro. Yung isa butas. Ito yung unang gagamitin natin mga ka-G para makita nyo kung ano ba ang kaibahan ng dalawa. So bubugahan na natin mga ka-G. So sa part na ito mga ka-G, parang nahihinaan pa ako sa buga niya. Kaya nagtataka ako kung bakit. Makikita nyo naman siguro mga ka-G, di ganong malakas yung buga niya. Kaya dito nagtataka ako kung bakit. At yun na nga, biglang nalubat yung battery ng pressure washer natin mga ka-G. Hindi na gumagana. Kaya napag-isip ko mga ka-G, nagkapalit siguro yung battery. May battery akong isang chinarge doon sa taas mga ka-G. Yun yung itatry natin mga ka-G. Ito, yung battery na yan mga ka-G. Yan yung na-charge ko mga ka-G. Nagkapalit pala silang dalawa. O makita nyo mga ka-G is green siya. So tanggalin natin ito. Ipapalit natin itong dinala nating battery na nalubat. So pansinin nyo mga ka-G, green yan. So dapat pag sinaksak natin ito, magiging red yun. Tingnan natin mga ka-G. Hirap lang ng walang tagahawak mga ka-G, tayo lahat. So nakita nyo mga ka-G, nag-red na siya. So balik na tayo dun sa motor natin. Isasaksak na natin ito. Tingnan natin mga ka-G kung mahina pa ba yung buga, di ba?
Ang hose mga kaji, nandun pa rin sa balde na may tubig at nakakonekta dito sa water gun natin. So makita nyo mga kaji, sobrang lakas na. Ito yung hinahanap na actin mga kaji. Grabe talaga, tanggal talaga mga kaji, pati pinaglumaan na dumi, pinaglumaan na putik. Na natin itong isa mga kaji, itong isa na naman yung itatry natin para makita nyo yung difference nilang dalawa. Sasaksak na natin mga kaji, try natin kung okay ba talaga. Wow, ang ganda talaga mga kaji, sobrang lakas mga kaji. Ito ang gagamitin mo mga kaji pag natapos mo ng labhan, natapos mo ng hugasan ng sabon, natapos mo ng punasan. Ito na yung final moment para matanggal lahat. Tapos ko na siguro i-explain lahat mga kaji. Oras na para banlawan or hugasan natin ng sabon ng motor natin mga kaji. Unahin kong bugahan itong sa harap mga kaji. Pag naglilinis kasi ako ng motor mga kaji, gusto ko talagang dito mag-start sa harap at isusunod ko yung sa likod na. Itong ilalim mga kaji, dapat talaga ito mabugahan ng maayos kasi dito talaga yung mga duming di natin makikita, dito dumidikit. At nagulat pa nga ako mga kaji, dumaan yung kapitbahay natin. Sabi niya ang ganda daw ng ginagamit nating panghugas ng motor. Sa paghugas ko ng motor mga kaji, di ko talaga makakalimutan. Babanlawan ko talaga ito ng tubig na may sabon para siguradong malinis talaga yung motor natin mga kaji. So, di ba? Kayo, ganun din ba yung ginagawa nyo mga kaji? At ito yung pinaka-ma-advise ko sa inyong lahat mga kaji kasi na-experience ko na to. Itong sa may exhaust pipe mga kaji, uugaliin talaga natin na pag naglilinis tayo ng motor, ito ang dapat di natin malilimutan mga kaji. Kung may napansin man kayo sa daan mga kaji na yung motor niya is parang nagba-backfire, ang pinakaunang rason mga kaji is butas yung exhaust pipe or butas yung tambutso. Ang rason dyan mga kaji is may putik na dumikit at ilang taon na o ilang months na di natin natatanggal. Nagiging cause ito ng kalawang mga kaji at nagre-resulta ng pagkabutas ng ating pipe or ng ating tambutso. So, yun, magkukos yan ng ingay sa daan pag nagmamaneho tayo. So, talagang dapat yun talaga ang malilinisan natin mga kaji. Advice ko lang yan mga kaji ha. Hindi ko sinasabing gayahin nyo pero para sa akin kasi na-experience ko na yan. At dito sa may side mirror natin mga kaji, hindi naman necessary pero dapat salihin na natin sa paglinis. Total, nalinisan na natin lahat. Yung side mirror din naman. Importante naman yan mga kaji para talagang makikita natin yung nasa likod natin, di ba? Sa palagay ko mga kaji, ang dami ko nang sinasabi. So natapos na tayo mga kaji. Banwasan na natin ito ng tubig na may sabon mga kaji. Ubusin na lang natin yung stock or natirang tubig na may sabon at saka babanlawan na natin. Kayo na mag-decide mga kaji kung ayos ba ang nabili nating pressure washer. Tingnan nyo na lang. Nilipat ko na sa kabilang pwesto, sa original na pwesto si G-Max mga kaji, at nakita tayong may putik sa gulong niya. So syempre linisan na natin. At napasin ko rin mga kaji na parang paubos na yung tubig na stock natin. So okay na mga kaji, ayos na ang lahat. So ito na ang final result mga kaji. So di ba? Hindi ko na pinunasan ng tuyong basahan nito mga kaji ha, kasi para makita nyo talaga ng actual yung diferensya mula ngayon at saka yung kanina. Kasi pag pinunasan pa natin ng tuyong basahan mga kaji at nilalagayan natin ng pangpakintab, hindi nyo madidetermine kung ano ba ang pinagkaiba, di ba? So ito, actual talaga ito. Medyo basa pa yung motor, kakalinis lang. Salamat sa oras nyo mga kaji ha. Salamat and G-Max in the house. Okay? G-Max ng Pinas.